Ay, dumako na tayo dito, okay? Dumako na po tayo dito sa ating madalas na paboritong sa ating Dick Gordon. Okay? Para mabawasan yung high blood nyo. Knock, knock. Knock, knock. Dick Gordon. Bubuuin ko na. Dick Gordon, Pepe Malonzo. Kasama na silang dalawa. Oh. Nandiyan, nag-comment si Pepe Malonzo eh. Baka sabihin nyo, mahina tayo dito. Dick Gordon and Pepe Malonzo. Ooh, you're a holiday. Ooh, you're a holiday. Ooh, it's a holiday. Ooh, it's a holiday. Diba? Yun, tapos na. Tapos na. Ganun tayo kalupit. O, di ba? Ayos. Diba? Ayos. Ha? Narinig nyo? Dick Gordon tsaka Pepe Malonzo. Pinagsama natin. Nagustuhan nyo ba yung knock-knock natin? Okay ba? Nagets nyo ba? Ha? Asan si Pepe Malonzo? Nandun. Sabi ni si 23, ano yun? Holiday na. Ay, hindi yun na-gets? Hindi yun na-gets? Hindi yun na-gets? Mahina na talaga kayo? Mahina na kayo? Mahina na kayo. Ulitin ko ha, isa pa, hindi nyo na-gets eh. Mahina to mga to. Slow eh, slow ako. O sige, ulitin ko. Ooh, you're a holiday. Ooh, you're a holiday. Chi 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 chi. Chi 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 chi. Chi chi. Pi 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 pi. Pi 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 pi. Pi pi. Detonate! Kailangan dito, mabilis ka. Di ba? Mabilis. Oh, pinagsama ko na ha. Dick Gordon tsaka Pepe Malonzo. Wete, ang hina nyo na. Ang hina nyo. Alam nyo ba, pinag-aralan po ng statistics ng tao, pinag-aralan po ng, sa statistics ng mga tao, humihina po ang utak kapag hindi nagla-like. Totoo po yan. Totoo po. Kapag hindi po nagla-like ang isang tao, lalo na sa YouTube, umihina po ang utak kasi we have 95% right now is focused on social media. So, if you observe that if you don't like, there's a problem in your brain. At sabi ni Conchita Morales, dapat tanggalin ang pagkasenador. Ang nangyari naman, si Senate President Pimentel Lugaro, sabi niya, hihintayin natin ang tinatawag nating sagot ng ombudsman kung talagang dapat malaman niya. Kaya mag-communicate tayo sa ombudsman.
So open lahat yan, no? So, ano nangyari naman ngayon? Kung nangyari noong 2016, on July 31, 2019, si Samuel Martires, isa rin Korte Suprema dati yan, na inappoint ni Duterte bilang ombudsman, in-reverse niya yung dismissal. Sabi niya, mali yung dismissal. Ang problema doon, tinago. Hindi isira. Ayan po ha, marinaw po ha. Nandun pala, witness pala. Witness po, si Dick. Diba? Saksi, si Dick. Diba? Saksi siya, witness. Tinago. Ayan po. Sila publiko, violating the constitutional provision na dapat lahat ng gagawin ng ombudsman, lahat ng gagawin ng mga taong nasa gobyerno ay transparent. Ito tinatawag natin, hindi lang Freedom of Information Act. Ano dyan tinatawag natin, na nakalagay dyan, na the ombudsman and its deputies as protectors shall act promptly on complaints, no? Filed against in any form or manner against public officials or employees. Walang sinasabi dyan na ombudsman hanggang doon lang kami sa hindi dapat isama ang kung ang ginawa kasi ng Senado ng batas nung ginawa yung ombudsman law, parang naglagay sila ng bulletproof na ang senador at congressman at saka mga judges, ihiwalay natin doon sa sinasabi ng Constitution na lahat ng public officers and employees pwedeng habulin ng ombudsman. They're not above the law. Iniwalay nila dito sa self-serving yun. At tingin ko, parang class legislation. Bakit mas equal yung mga senador at congressman? Samantalang kung yung janitor nakukulong doon sa ombudsman, bakit ito mga senador at congressman at saka mga judges, hindi kasali? Okay yung impeachment, dahil talaga may provisions sa impeachment. Pero gumawa sila ng batas, insulating themselves, self-serving, hindi kami dapat ma-imbestiga at kami lang ang magagawa ng investigasyon. Bukod pa dyan, lagay mo lang, sige, totoo na yan. Ako, I don't agree with that because class legislation nga yan Aba, nangyari pa, ang ginawa nila, itong ginawa dito kay Villanueva, dapat malaman ng buong madla, dapat hindi nila sinabi na dapat malaman. Ang nangyari, tinago ngayon yan. Lumabas siya ngayon, 3 years later, at tinago naman ito si Justice Martires. Kita mo, ayan po, may witness na tayo. Tinago mo, Martires. Hayop ka talaga. Diba? Tinago. Sa tingin nyo ba dapat itago? Ha? Hindi po dapat itago dahil pasahod kayo ng gobyerno. Naglilingkod, pasahod kayo ng mga taong bayan pala. Naglilingkod kayo sa mga tao. Martires, kailangan sinabi mo yun para malaman namin na hindi ka imbalido at nagtatrabaho ka. Diyan, tinago. At nung tinago yan, hindi nalaman ng tao. Ito yung pinagkagulan ng Senado. Kaya nga nakialam si Senator Pimentel, sabi niya, hintayin natin ang ombudsman. 3 taon nakatago yan, at bigla na lang on September 10, 2025, hindi pinapakita yung desisyon na dinidismiss. Ang pinapakita ngayon, si Joel Villanueva lang nagsasabi na meron siyang clearance sa wala na siyang both administrative and criminal cases. Si ombudsman. Kita mo? Pati yung desisyon hindi pinapakita. Anong klase yan? Public documents yan Ba't hindi mo dapat pakikita? Wala namang issue ng national threat. Wala naman issue ng national security. Hindi naman all about terrorist yan. Hindi naman all about digmaan. Hindi naman alitan ng 2 bansa yan para itago mo. Isa yang issue ng senador na walang kwenta at walang modong magnanakaw. Bakit mo itatago? Kailangan mo nga explain yan sa taong bayan I-explain mo sa taong bayan na hindi naman pala ninakaw ang pera nyo. Mali ang akusasyon sa kanya. At least nalaman ng taong bayan. Pangalawa, at least nalaman ng complainant na magpa-file sila ng motion for reconsideration. Pangatlo, hindi mo nilabas yan kasi apektado si Joel Islord sa 2022 election, 2019, 2020, 2021, 2022 sa pool. Hindi po pwede ang Martires. Ha? Public official, kailangan papakita mo lahat ng public documents. May exemption pag may kinalaman sa national security. For example, hindi pwedeng talakayin ang magkano ang pera na inaasikaso in a whole sa Pilipinas. Bawal yan. Hindi galong pinapakita yan. Yung national security natin, hindi po pwedeng pakita yan. Kasi kailangan, kapag napasok tayo ng spy, yung mga ginagawa ng AFP dito, bawal yun. Mga ganon. Pero ito, senador to. Kailangan mo ipakita yan. Nakawan to
Unfair. Unfair. Pero paano kung ikaw mag-a-appeal? Wala kang alam. Oo. Demanda, hindi mo alam. Yung si Conchita Morales, hindi niya rin alam. Ginawa lang nila, ay nandun sa statement ng ombudsman. Yung pa, tinago niya kay Ma'am Conchita Carpio Morales. Kung si Ma'am Conchita Carpio Morales, nalaman yon, di, nagsalita na kayo kagad yun, nagpa-interview na yun. Nagpa-interview na yun. Ginawa ni Martires yun kasi nga kasabwat siya. Ayaw niya motion for reconsideration na bawal. Kailangan sa bawat desisyon may motion for reconsideration. Tama, Jay Martins. Kakaiba ang kaso ni Joel. Hindi pwede yun. Pinapasahod namin si Joel. Nakamonitor. Isipin mo, nakamonitor ka. Di ba? Nakamonitor ka doon sa napunta yung pera ng taong bayan. Totoo ba si Joel? Baligtad eh. Imbis na si Joel maging proud siya na maging proud siya na acquitted siya, putik sinikret niya. Doon pa lang eh. Kinasuhan ka. Hindi ka naging proud na acquitted ka, hindi mo brinod ka sa publiko. Kasi nga, alam nila, dadalihin sila ni Carpio Morales. Ni Ma'am Conchita Carpio Morales. Kaya, tinago nila. Napag-usapan niya ni Martires tsaka ni Joel Islord. Maaapektuhan kasi siya sa re-election niya. Binigyan lang si Joel, hindi binigyan yung tao. Nasa dilimang tao, hindi nalalang, bigla lang tayo nabulaga. Yes. Ito nga si Boying Remulla, lumalabas na yan. Parang nagpabaya siya, hindi siya nagpabaya. Tinago eh. Paano mo malalaman kung tinago? Lumabas talaga yun. Dahil nalaman na nila na nung uupo na si Boying on September 2025, uupo si Boying, lumabas ng October 7, napoy si Boying, September 10, biglang lumabas yung clearance si Villanueva. Halata. So, dapat maintindihan ng tao yan na talagang may impunity na yan, na tinatago na mismo. Bakit tatago? Dapat sabihin ninyo, bakit yung dinismiss? Dahil ang batas natin sinasabi, pag gumawa ng desisyon ang husgado, dapat sasabihin nila, Yes! Itong pinagbasihan namin ng batas kung bakit namin dinismiss. Hindi wala tayong alam kung bakit nila dinismiss yan. Yes! Yung sinasabi lang po ninyo na dapat sabihin ng ombudsman, yung naging desisyon, through publication po yun, dapat nakapublish. Ganun po ba? Talaga naman yun ang batas eh. Dapat Nasa batas yun eh, ipapublicize mo yan. Any issue in public official, nakapublicize yan. Ayun ang automatic dyan. Diba? Dahil nga, kailangan walang duda ang taong bayan sa mga public official. Ang bobo mo, Martires, imbalido ka talaga eh. Official gazette later. Hinahanap namin sa official gazette. Kaya nga, itibahin nyo ko, hindi ko alam yung kay Joel. Siyempre, kasama ko ng araw sa Senado yan. Pero hindi na nga ako sa Senado yan. Pagtatakpan ko o tutulungan ko. Ang sinasabi ko lang, yung batas. Ito ang batas. Sinasabihan ko lang ang tao, ito ang batas. Kayo humusga. Dapat bang itago? Hindi ba dapat ipaliwanag kung bakit dinismiss? Kung ikaw mag-a-appeal, kung ayaw mo yung ginawa niya, dapat mag-a-appeal ka, hindi ka na maka-appeal. Diba? Hindi ka maka-appeal. Dapat ba tinago? Oh my God, matindi. Ilan oras sa trabaho, kapiraso ang sweldo. Habang sila nag-aantay ng porsyento, kami ang nakukuba, hirap at nagdurusa. Iluluhon nyo lang pala aming mga pera. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam nyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Galit at puot, hindi ito
Kislap ng salapi, nagbago ang mga anyo. Itim ang kulay na dumadaloy sa inyong dugo. Malansang katauhan, hindi nyo na matatakpan. Nakabarong na pala ngayon ang mga kawatan. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam niyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam niyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Totoo pala ang multo, nakakatakot ito. Kinaibigan nila, inutusang kainin tayo. Lagi silang gutom hanggat may natitira sa sagpangin nila. Mga walang kaluluwa. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam niyo lahat